250,000 pesos. Para sa marami sa atin, yun ang pinakamalaking halaga ng pera na naipon mo sa buhay mo. At ang pangarap magkaroon ng sariling kotse. Kaya pumunta ka sa isang car dealer. Tinanong mo kung magkano ang pinakamura nilang brand new car. At sinabi nila, "Sir, ang pinakamura namin ay 598,000. Ang 250,000. Hindi yan sayang. Hindi yan kulang. Kailangan lang malaman kung paano gamitin ng tama." Mabilis na disclaimer bago tayo magsimula. Hindi ako car dealer, hindi ako mechanic, hindi ako salesperson o kahit anong kotse. Nagkataon na naging experience ko lang at nagsawa sa maling desisyon sa pagbili. Kaya ngayon, research muna bago bumastos. Paano nga ba bumili ng tamang kotse na para sa'yo? Una, iset natin ang tamang expectations. Ngayong 2026, ang pinakamura na brand new car sa Pilipinas ay nagsisimula sa brand new, hindi talaga kaya ng 250,000. Kaya ang tanong ay hindi brand new o second hand. Ang tanong ay, ano ang pinaka-smart na used car na makukuha ko sa 250,000? At yun ang sasagot. Ito ang listahan ng pinaka-recommended na used cars na makukuha mo sa 250,000 pesos range. Base sa reliability, availability ng parts, at gasto sa maintenance dito sa Pilipinas. Napansin niyo? Lahat ng nasa listahan ay Japanese brands. Hindi yun aksidente, ang Japanese cars ay kilala sa mundo sa reliability at affordability ng parts dito sa Pilipinas. Ito na ang pinaka-importanteng parte ng video na ito. Ang 7 bagay na dapat mong i-check bago mo ibigay ang iyong pera sa kahit sinong nagbebenta ng kotse. I-save niyo ito. Screenshot. Gamitin niyo kapag pumunta kayo para tumingin ng kotse. Ito na. Ngayon, saan mo hahanapin ang kotse? May dalawang pangunahing options, used car dealer o private seller. Bawat isa ay may pros at cons. Private seller, pros at cons. Pros, mas mura, direkta sa may-ari, walang middleman markup. Pwedeng malaman ang buong history ng kotse. Cons, kailangan mong mag-ingat, may mga scammer. Kailangan mong mas maingat sa inspection. Used car dealer, pros at cons. Pros, may warranty minsan, kahit 30 days lang. Nakarecondition na ang kotse. Mas maayos ang papers at proseso. Cons, mas mahal kaysa private seller. May markup na ang dealer para sa kanilang kita. Pinaka-reliable na platforms para maghanap. Una, Facebook Marketplace. Pinakamaraming options. Search mo lang ang model at location mo. Pangalawa, autodeal.com, mas curated at may listings mula sa dealers at private sellers. Pangatlo, sa Carousel Philippines, marami ring used cars. May filter para sa price range. Pang-apat, automart.pig. Madami pagpipilian, ini matagal na industry. Ito ang parte na kadalasang hindi sinasabi ng mga nagbebenta. At ito rin ang parte na nagugulat ang maraming first-time car buyers. Ang 250,000 na kotse ay hindi talaga 250,000 lang ang total na gagastusin mo. Ito ang realistic na breakdown ng lahat ng babayaran mo. Kaya ang advice ko, kung 250,000 lang talaga ang nasa kamay mo, humanap ka ng kotse na 220 hanggang 230,000 ang presyo. At yung natitirang 20,000 hanggang 30,000, iyon ang iyong buffer para sa lahat ng hidden costs na ito. Last question, cash ba o car loan ang kukunin mo? Para sa 250,000 na used car, ang sagot ko ay, cash kung kaya mo. Bakit? Kasi ang car loan para sa second-hand na kotse, ay may mas mataas na interest rate kaysa sa brand new. At dagdag pa ang monthly payment sa isang asset na bumababa ang value, hindi tulad ng bahay na tumataas. Pero kung talagang kailangan mo ng kotse ngayon at kulang ang cash, yung car loan sa bangko ay pwede. Basta siguraduhin kaya mo ang monthly at hindi ka nagkukulang sa mas importanteng gastos. Separate video na yon tungkol sa car loans, abangan nyo. At yun na yun mga kakoyang, ang 250k used car buying guide, simplified, practical, walang pinapanigan. Tandaan ng 3 pinaka-importanting takeaways. Una,
Brand new is not possible for 250k in 2026, so a used car is the right direction. Pangalawa, huwag bumili ng walang pre-purchase inspection sa mechanic palagi. Pangatlo, mag-budget ng 20 hanggang 30,000 piso na buffer para sa lahat ng mga hidden costs na maaaring lumabas. I-save ang video na ito at ibahagi sa kaibigan, kapatid o kakilala na maaaring makatulong. At mag-subscribe para sa susunod na mga episode. Ako ang inyong Koyang, kasama niyo ako sa paggawa ng tamang buying decisions. Hanggang sa susunod na, stay safe, God bless.